Hello mga boss, kumusta? So ngayong araw, tetestingin natin itong napakalaking 3D printer na dumating sa amin ngayon. Bigay siya ng KIDI sa akin. So ayan, KIDI Q2 3D printer siya. Core XY na 3D printer tapos fully enclosed na rin. So ngayon, unbox na natin siya. So ayan guys, no, napakabigat nito. Nasa 24.5 kilograms. Napakalaki din. So sa mga di nakakaalam, mahilig din talaga tayo mag 3D printing ano. Tapos natuto na rin ako mag 3D modeling. Simula nung nagka-printer ako. Napaka-useful din naman nitong 3D printer lalo na kung may mga piyesa kang ginagawa, nagpo-prototype ka or mga project ka nakakaiba. Tulad nung ginawa ko dati, nung gumawa ko ng starter sa DT125 na nakagamit ako ng 3D printer. So, ayan. Ito yung panel sa itaas. Glass to glass. Ayan. Glass. Tabi lang muna natin to. Quick start guide. Meron tayong box dito. Okay. Buksan natin mamaya. Meron tayo ditong USB, flash drive, tapos meron tayong attachment dito. Ayan, plastic, tabi lang natin yan. Pwede na natin tanggalin tong upper na styro. Okay, napakalaki niya guys. So medyo ano na to, nasira na yung plastic. Kasi binuksan to sa custom siguro. I-check kasi yan sa customs eh. So, yung instruction ay buhatin sa part na to. Ito. Grabe, bigat. Lagay natin dito sa mesa. Tapos, meron pa tayong ibang accessories dito sa ibaba. Ito, toolbox. Ayan guys. So guys, ito na yung printer. Ito yung likuran. Ayan. Tapos, ito yung harapan. Ang printer na to, compatible din siya sa multicolor printing. Kaso lang, hindi nila isinama sa akin yung KIDI box. So ngayon, buksan muna natin yung mga accessories. Meron tayong 3 box. Itong number 1. So, meron tayong Ethernet cable, mga tools, 7mm spanner, Allen wrench, may fuse din, at blade. So, yan. Yan lang yung laman ng box number 1. Tapos, itong box number 2. So, meron tayo dito. Ayan, meron tayong pre-PLA na filament. Meron tayong power cable, spatula, flathead na screwdriver, at ito, sa tingin ko ano to, spool holder. Ayan. Ayan, lagay ng filament. Tapos ito, ayan, ito yung screen. Meron kasi siyang screen sa harapan. Ayan, 4.3 inches siguro. Kasi hindi ko maintindihan. Alright. So, instruction manual. Tapos, yung screen. Ayan. Yung socket. Tapos, meron siyang USB port. So, install na muna natin itong screen. So, yung screen natin, dito siya nakapwesto. Tanggalin na natin to. Ito yung connector niya. Ayan, no? I-connect lang natin. Ayan, tapos pasok lang natin siya sa mga butas na to. Press down, tapos slide natin.
para mag-lock. Yun. Tapos natitilt din siya, guys. Ayan. So sa ngayon, medyo nakalock pa yung loob niyan. Kailangan pa natin tanggalin yung mga cable tie at yung mga bolt. Ito yung bed natin. Ito yung build plate. Magnetic na rin. Double-sided bed. So tanggalin na muna natin yung mga cable tie sa head. Pwede natin tanggalin itong box. Ito yung printing head natin. So, mas mataas na rin yung temperature nito. Mas mataas na kaya makakapag-print na tayo ng iba pang materials. So, bago natin yung mapaandar, kailangan mo natin tanggalin mga yan. Okay, so ngayon pwede na natin unlock yung bed. Tatanggalin lang natin yung mga 4 na screw dito, kabilaan. So, install na rin natin itong PTFE tube natin dito. Pwede na rin natin ilagay itong upper glass natin. Alright. Meron tayong dalawang lock sa kabilaan para hindi matanggal. Tapos pwede mo rin siyang slide. Hindi siya ganun ka-smooth mag-slide, ano. Parang masikip yung part na to. Ayan. Kaya hirap siyang i-slide. Gamitin mo lang siya ng gamitin. Ayan. Tapos guys, yung spool holder. So, slide lang natin yan dyan. Tapos yung PTFE tube. Okay, so ngayon guys, kailangan natin siyang paandaran para matanggal natin yung styro sa ibaba. On lang natin. On. Tapos setup lang natin yung UI natin. Meron din siyang tutorials dito. Pero nagawa na natin lahat yan. Na-unscrew na natin. Okay. Confirm. Ito na yan. Pwede na nating itaas yung ating build plate. Yun, umangat na siya guys. Pwede na natin silang tanggalin. Grabe yung packaging, no. Talagang walang damage. Galing pa tong China. So, ngayon guys, kailangan natin siyang i-self-test. I-confirm lang natin to. Confirm. Ayan, hintayin lang natin yan. Tapos na siyang mag-self-test, auto-leveling, tapos input shaping. Medyo matagal din, nasa 15 minutes. Ayan, finish. So, ayan, nasa UI na tayo ng printer. Pwede na tayo mag-print ngayon, guys. Okay guys, na-unlock na natin yung unit. So, ngayon, quick specs lang tayo. Unang-una sa lahat, yung size ng build volume natin is 270 by 270 by 256 mm. Tapos PEI build plate, double-sided na rin. Ang hot end naman natin, ang max temperature niya is 370 C. Tapos yung bed temperature natin, kaya niyang umabot hanggang 120 C. Heated chamber na rin siya, tapos ang max temperature niya is 65 C. May camera na din siya sa loob, tapos pwede mo siyang i-monitor dun sa KeyDlink app. Ayan, pwede mo rin siyang kontrolin dun sa app na yun gamit yung cellphone mo through Wi-Fi. Tapos meron na rin siyang air filter for safety. Lalo na kapag nagpo-produce siya ng mga harmful gases, kapag nagpiprint, ayan, na-filter nung filter na yon, lalong-lalo na kapag nasa hindi masyadong ventilated na kwarto ka. Yung frame is full metal, tapos yung mga panel ay plastic. Tapos meron din siyang touchscreen dito sa harapan na napaka-responsive at napaka-smooth ng UI. Tapos pwede mo rin siyang kontrolin dito.
Okay, so ngayon guys, mag-test print na tayo. Default settings niya, out of the box. So, ayun yung mga test prints natin na pwedeng gamitin na nakasave na locally dito sa mismong printer. So, ito munang Benchy, 3D Benchy. Tapos nag-load na rin ako ng PLA filament. So, i-print na natin to. Tingnan natin. So, yung oras is 17 minutes. Napakabilis. Naka-open na rin yung top. Mag-auto leveling muna yun guys. Ayan, tumatain na rin siya ng filament. Nililinis niya muna yung nozzle bago siya mag-start mag-print. Ayan, may wiper na rin yung ano natin, bed. Ang bilis niya mag-print guys. Okay, guys, tapos na yung benchy natin. Pwede na natin tanggalin itong benchy natin. Okay, ito yung benchy natin, guys. Print quality. Ayan, makinis naman siya. Ganda ng first layer. Sa mga overhangs lang siya nahihirapan. Ayan. Napakabilis din niya mag-print. So, ngayon, testingin na natin sa ibang prints. Okay, ang price pala ng KiDi Q2 ngayon sa kanilang official website is $499 USD. Kung i-convert natin yan to peso, nasa around 29,000 plus. So, ayan, link in the description. Tapos, yung iba pang details ng printer, makikita nyo rin sa kanilang official website. So, check nyo na lang sa description ng video na to. So, ngayon, magte-test na tayo ng ibang material. Meron ako ditong PETG. Tapos nakapag-prepare na rin ako ng ipiprint doon sa kanilang included na USB cable gamit yung KiDi Studio na for free rin na i-download. Okay, mag-load lang tayo ng PETG ngayon. Ayan, medyo malambot yung spool holder kaya magalaw. Tapos papasok lang natin dito sa tube. Tapos ilo-load lang natin yung filament sa system. So papalitan natin to. Gagawin natin siyang PETG. Load na natin. So, hintayin lang natin uminit yung nozzle. Okay, ready to print na tayo. Lagay lang natin yung USB stick natin. Tapos sa files, USB. I-print ko yung taillight ko. So, i-bed leveling na rin natin para sure. Pwede ring i-disable para mas mabilis. So, ang printing time is 59 minutes. Napakabilis. Dun sa luma kong printer, 4 na oras na ipiprint yan. So, print. Dahil PETG to, naka-open yung top. Okay, tapos na tong print natin. Pwede na natin yung kunin. Okay guys, ito na yung pinrint natin. Ayan. Makinis naman siya. Nagka-problema lang ako kasi may mga bubbles. So, akala ko may moisture yung filament natin. Pero, medyo mataas lang yung temperature natin. Kasi nung binabaan ko siya sa part na to, binabaan ko yung temperature sa part na to. Ayan, kuminis siya. So, wala namang issue. Ayan. Pwede pang i-improve sa settings. Lettering. Makinis naman din. Malinis. Walang issue. Tapos, yung SIM dito, makinis din kasi doon sa old printer ko nagkakaproblema ako dito sa SIM na to, sa part na to. Ito yung old prints ko. Ayan, dito ako nagkakaproblema. Yun, yung SIM ayaw magtago kahit anong pihit ko sa settings. So ayan, magta-try ulit ako ng isa para ma-check kung temperature talaga yung problema. Okay guys, so ito na yung second print natin ng PETG. Halos wala ng bulutong. Ito yung bago. Ito yung nauna. Ayan, halos wala na siyang bulutong. Di katulad kanina. Ayan, sobrang taas lang ng temperature talaga. Move on na tayo dito. Try naman natin yung ABS. Ayan. Meron din akong isa na ABS HS. Dahil may heated chamber yung KiDi Q2, matetesting natin itong ABS. Okay, na-load ko na yung ABS filament ngayon. Mag-print na tayo ng ABS. So, yung taillight ko pa rin. 53 minutes din. Start. So, pakita ko sa inyo ulit yung result mamaya.
Okay, pwede na natin kunin yung pinrint natin na palamig ko na siya. Natanggal na siya mag-isa. Okay, ito yung ABS print natin. Napakakinis. Ayan, ang kinis mag-print ng ABS, no? Ayan. Ito yung ito yung PETG. Ayan. Mas malinis yung print ng ABS. At hindi rin siya nag-warp. Unti-unti ko siyang kinul down. Kasi kapag binigla mo, magwa-warp yan. So, move on na tayo sa ABS. Ngayon, try natin yung TPU. So, ang last test natin dito ay yung TPU filament. Meron tayo dito. Galing ding Isan. So, balak kong gawan ng damper. Itong vintage Speedo ko. Ayan. So, dapat meron yung damper sa gitna. Meron din dito. Ayan. Vintage Speedo ng DT125. Napakasariwa pa. Ayan, nakapag 3D modeling na tayo at ready to print na siya. So, ito yung model natin. Itong TPU Enduro. Ayan, i-print na natin. I-bed level ulit natin para mas maganda siya. Okay. So, medyo matagal mag-print itong TPU kasi hindi to pwedeng high-speed printing. Prone to clogging kasi itong TPU. Try natin kung kaya nung printer na to. Ayan guys, inopen ko na rin yung top. So guys, no, nag-failed yung first print natin kasi nag-clog yata siya. Walang pumasok. Okay guys, after ng 2 failed start, ayan, nakapag-start na rin tayo ng maayos. Ayan, hindi na siya nag-clog sa starting. So, hintayin natin kung anong resulta niyan. So, natapos na yung print natin. Wala naman naging problema. Ayan, malamig na. Tanggalin na natin. Okay, ito na yung mga TPU prints natin. Ayan. Makinis din yung pagkakaprint. May mga konting stringing lang. Medyo nagka-problema lang sa start. 2 beses na nag-clog or nag-jam yung filament natin. Ayan, in-unclog ko lang tapos wala naman akong inibang settings. Mahirap kasi i-print tong TPU kasi malambot siya. Ayan o. Ayan. Parang rubber talaga. Ito yung isa, yung maliliit. Lambot. So, testingin na natin dun sa speedo ko. So, ito yung speedometer, yung damper. Dito siya sa baba niya. So, try natin yun. Sakto naman. Diba? Tapos, papasok siya dito sa base. Sakto lang din. Ito yung loot. Yun. Ayan, guys. Tapos, yung mga maliliit, dito yun sa ibaba. Sakto lang din. Tapos, mga washer. At yung clip. Press down lang. Yun. Wala nang alog. Pigain lang natin ng konti. Yun. Kasi sinakto ko talaga yung sukat ng mga rubber niya. Yun, di ba? Ayos na. So, ayan mga boss, solid na tong KIDI Q2. Magandang i-add sa may mga shop. Ayan, kapag may mga parts na kailangan ka, maliliit na plastic, mga bushing na mahirap hanapin, pwedeng-pwede tong KIDI Q2. Napakaganda rin ng mga na-produce niyang prints, makinis, at walang halos masyadong problema sa pag-print. Out of the box, makakapag-print ka na agad. Pang entry level na printer lang siya pero napakaganda ng mga na-produce niyang prints. Kung interested kayo sa printer na to, more details, link in the description. So, yung price niya na $499, napakamura na noon para sa isang Core XY na fully enclosed na 3D printer. Kasi yung iba, mga Bambu Lab, mga Creality, napakamahal noon. Ayan, kung gusto mo mag-start sa 3D printing at kung gusto mo mag-add ng 3D printer sa yung shop, sa motor shop, pwedeng-pwede itong KIDI Q2. Sa ngayon kasi wala pa to sa local market, makakabili ka lang sa kanilang official website. Pero may mga nakikita na ako sa Shopee, wala pa nga lang yung KIDI Q2. So, yung mga higher model pa dito. Kasi ito, entry level na lang talaga siya. Para sa kanyang price, sulit na. Kaya niya lahat, di ba? Nakapag-print tayo ng PLA, PETG, ABS, TPU. Siyempre, magta-try pa ulit tayo ng mga mas
mataas na filament. Ayun guys, sana may natutunan kayo sa video na to. Hanggang dito na lang. Ride safe sa inyong lahat.